What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, mag-reaction video tayo kay Goosebumps Top 5 na ang pamagat ay Top 5 Ghost Caught on Camera. Habang naglalaro, biglang may nagpakita sa likod. Kinakabahan ako dun, no? Baka may magpakita dun. So make sure magsusubscribe kayo dito kay Goosebumps Top 5. So without further ado, let's go sa go! Top 5 Ghosts Caught on Tape. Grabe, Top 5 Ghosts. Imaginary Friend. Excited ang kapatid ng lalaki sa video Ay, na napanood ko ipakita na ang to. drawing na ginawa Napanoorin niya sa natin. kanya. Isang innocent interaction lang between siblings. However, nang tignan niya ang idinrawing ng kapatid niya, unti-unting nawala ang mga ngiti sa mukha niya at ito ay napalitan ng takot at pagkabahala. Wait, what do you want to show me? My picture I drew. Your picture you drew. That's Daddy. Ay, That's ito yung Mommy, drawing niyo. and that's me. And what's that? That's Ay, Steve. Ipinakita ng kapatid niya sa drawing ang miyembro ng kanyang pamilya at may dagdag pa dito. Ang kaibigan niya na si Steve. Ibang-iba ang pagkakaguhit ng kapatid niya dito kumpara sa kanila. Dahil creepy, ito ay may nakakatakot na mukha. Ito pa nga at ginawan ng ilang viewers ng AI replica si Steve. Ito ay may maitim na mga mata, Nakakatakot naman to. nakakatakot na ngiti at very unusual ang itsura nito. Creepy na mukha, oh. Imagine niyo kung yun yung nakikita ng bata. Di ba? Siyempre, mga bata yan. Hindi pa yung ganun na matatakot. Siyempre, ang iniisip nila, baka mabait to si Steve. Kasi bata eh. Mga ganyan talagang lapitin ang target talaga ng mga yung bata. Nang tanungin niya ang kapatid niya kung sino si Steve, eto ang sagot niya. Steve. Yeah, Steve. Who's Steve? My friend. Ay, my friend. Your imaginary friend. My best friend. Your best friend Steve. Nako. You've got a best friend that looks like this. It's my best friend Steve. Okay. I'm leaving the Takot house. na siya, oh. Ayon sa kapatid niya, si Steve ay best friend niya. Hindi nga siya makapaniwala sa narinig niya. Dahil dito pinuntahan niya ang kanyang ina para tanungin kung nakita na niya ang iginuhit na imaginary friend ng kapatid niya. Sa pagsagot ng kanyang ina sa tanong niya, dumoble pa ang takot na nararamdaman niya. Mama, Yeah? have you seen that picture of the imaginary friend? Which one? What do you mean, which one? There's Margaret and there's Steve. Huh? There's another one. There's a Margaret as well. There's Dalawa? Margaret and there's Steve. There's two. Have you not met them yet? Ang tanong ng kanyang ina, which one, Margaret or Steve? Hindi lang pala iisa ang imaginary friend ng kapatid niya. Nang sumunod na araw, tinanong niya ang kapatid niya na hindi lang pala si Steve ang kaibigan niya. Agad namang sinabi ng kapatid niya na meron pang isa. Ipinakita niya ang ibang drawing niya at dito lalo pa siyang nabahala. Mama said you got two imaginary friends. No, I've got two best friends. You've got two best friends. Yeah, two. Dalawa Do you na? want to show in his picture? Who's that? That's Steve. Yeah. That's Margaret. And who's that? That's you. That's me. Yeah. No, but you spelt my name wrong. Yeah, but that's you. That's me. Yeah, with your mustache. Tandaan nyo, bata to, and ah. your eyebrows. My eyebrows. Yeah. My eyebrows look like that. Yeah, your bushy eyebrows. Wait, so why have you drawn this for? Because Steve doesn't like you. Steve doesn't like me. Yeah, but Margaret likes you. Margaret likes me. Look, she's holding your hand. She's holding my hand. She's eating me. Are you sure Margaret likes me? Yeah, she's holding your hand. Do I need to be worried? Grabe to, ah. No. Iginuhit siya ng kapatid niya at may ekes na mata at duguan. Kaya nga At napansin kasama ko. nga niya sa drawing ay si Steve at si Margaret. Lalong tumaas ang kaba niya nang sabihin ng kapatid niya na ayaw sa kanya ni Steve. Pero gusto siya ni Margaret. Sino ba ang hindi matatakot kapag ganito ang ipapakita sa'yo? Eto ba Kahit ako makikirpihan or matatakot sa ganyan na syempre, bata to. Syempre, ang bata hindi talaga nagsisinungaling. Tsaka usong-uso talaga sa kanila yung sinasabing imaginary friend, di ba? ay imahinasyon lang o ito ay mga madilim na elemento na nagpapakita sa kapatid niya? Kung ikaw, ano ang gagawin mo?
Do his sister's imaginary friends really want to harm him? Pumunta kay sa pare. Ikaw na ang humusga. Listen, if anyone wants to nuke the house, if you've got any pyromaniacs, please message me. Staff Takot siya, oh. room. Si Maisog Girl ay isang female ghost hunter na pumupunta sa mga nakakatakot na lugar ng mag-isa. Hindi lang siya basta-basta nakikipag-communicate sa mga patay. Minsan pinoprovoke pa niya ang mga Uy, ito. Sumasayaw. One time, nagpunta siya sa abandonadong paaralan ng gabi. Dito ay may narinig siyang naglalakad malapit sa kanya. At bumigat na din ang pakiramdam niya. At pagkatapos nun, eto ang nangyari. Wait lang, may naglalakad, guys. May Grabe, naglalakad, sinayawan guys. mo kasi. Malapit sa akin. Wait lang. May naglalakad. May naririnig ako. Oh my God, Nakakatakot ang laki ng yun, no? puno dito, ah. May naglalakad akong nakaano. Pinagpapawisan na ako. Balik na tayo, guys. Medyo ano, Ang dilim mo. Makatakot yan, oh. Oh! Alam mo, tang ina mo. Uy, uy, uy. Tumakbo ka na. Umalis ka na dyan. Oh, yung dibdib ko. Ay, Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Uy, Dahil lang po tignan ko lang yung labas ng bahay ko. Pabalik ako. Grabe, kala ko may tao sa labas. Tuloy natin. gumagalaw ba yung pinto? May nagpakita Guys, na nga eh. gumagalaw ba yung pinto? Putang ina. Hindi ako makadaan. Umalis ka na dyan. Pagbaling ng camera sa staff room, sa siwang ng pinto makikita mo ang parte ng mukha na nakasilip sa kanya. Nang matapatan nga ito ng flashlight ay bigla itong nagbago. Matangkad nga daw ang figurang nakita niya dahil halos nasa itaas na ito ng pinto. Sa gulat niya, napamura na lang siya. Bukod doon, bahagya din daw gumagalaw ang pinto pero unfortunately, hindi ito masyadong napansin sa video. Ayon sa kanya, matapos noon ay tuloy-tuloy pa din ang naririnig niyang naglalakad malapit sa kanya na lalo pang nagpakaba sa kanya. Ano sa tingin niyo? Totoo ba to o gawa-gawa lamang? Kung gusto mong panoorin ang iba pa niyang adventures, panoorin to sa kanyang TikTok account na Maisog Girl. Nasayaw Haunted Highway. Nasayaw sa sementeryo. Yung iba nga, yung katulad nila Boss Rino, nagmumukbang lang eh. Ito, so, iba to sumasayaw. Noong 1994, isang misteryo ang nangyari sa 1994. Highway 50 sa Amerika. Hanggang ngayon, hindi pa din maipaliwanag ang nangyari dito. June 6, 1994. Nagda-drive ang single mom na si Christine Skubish kasama ang 3 taong anak nito na si Nick along Highway 50 papuntang Nevada. Ngunit sa kahabaan ng daan na to, bigla na lang naglaho ang dalawa na parang bula. Wala. A couple days went by and the family called the sheriff's department to report her missing and felt something had gone Matakot wrong. naman to And it was at that point that we began to start a missing persons investigation on both her and her son Nick. 5 araw nang nawawala ang mag-ina. Si Deborah Hoyt at ang kanyang asawa ay nagmamaneho din sa parehong ruta sa Highway 50. Madaling araw na yon nang may madaanan sila na naging dahilan ng pagkataranta nila. Sa gilid ng daan, Ano kaya yun? nakita ni Deborah ang imahe ng isang babae na nakahandusay. I saw a naked lady laying on the side of the road. Her face was towards me. Takot yun. On her side, her knees were slightly bent, and she had one arm underneath her head and one arm on her head.
Napatulala na lang ang mag-asawa sa nerbiyos. Hindi nila alam kung may nagbibiro lang ba sa kanila o hindi kaya ito ay patibong. Kung saan kapag hinintuan nila to ay may lalabas itong mga kasama para nakawan o kaya ay saktan sila. Modus ba? Nang Kung medyo tawagan. magkalayo na ang dalawa, kuminto sila sa pinakamalapit na phone booth na nakita nila at tumawag na nga sila ng pulis para i-report ang nasaksihan nila. Matapos nga lang ang ilang minuto, dumating ang mga pulis at pinuntahan ang lokasyon kung saan nakita ni Deborah ang katawan ng babae. Ngunit wala naman silang nakita. Sa pagsikat ng araw, malakas ang kutob ng isa sa mga officers na si Deputy Strasser na rumesponde sa tawag ni Deborah na maaaring ang nakita niya ay konektado sa pagkawala ng mag-ina. Kaya muli niyang binalikan ang lokasyon at dito nga may napansin siyang sapatos ng bata. I thought maybe it'd be worth taking another look in the daylight. Knowing working at night with spotlights and flashlights, it's difficult to see a broad area, and I could use the sunlight to my advantage. As I was driving in the area, I saw a little black child's tennis shoe. Where I saw it, the road dropped off quite a steep embankment, and I couldn't see over the shoulder at that point. So I parked my patrol car and began walking back on the shoulder. Mas creepy to ah. Para sa akin mas creepy yung mga ganitong kwento. Pagtingin niya sa ibaba ng bangin, nakita niya ang sira-sirang sasakyan at eto nga pala ay ang minamaneho ni Christine nung araw na nawala sila. Ay, nako. Unfortunately, Kawawa nang naman. suriin niya ang kotse, dito niya napag-alaman na wala na palang buhay si Christine at himalang na buhay ang bata na andon lang sa loob ng 5 araw. Wala. When I reached to check for his pulse, initially I thinking I'm going to find, he's deceased. I won't find any pulse. He'll have rigor mortis set in. When I touched him, it appeared to me that he took a breath. At that point, I realized that he'd been down there for about 5 days by himself, so it was kind of a scary thing. Napag-alaman ng mga pulis na 2:00 ng madaling araw ng June 6, nakatulog si Christine habang nagmamaneho kaya nahulog ang sinasakyan nilang kotse sa bangin. However, nung gabi na yon nang mangyari ang aksidente, malubha ang sinapit na injuries nito kaya agaran din itong nawalan ng hininga. Kung si Christine ay agad na namatay nung gabi na yon, then sino o ano kaya ang Ay. nakita ni Deborah sa gilid ng daan 5 araw matapos mangyari ang aksidente? Naniniwala sila na ito ay ang kaluluwa ng ina na gumawa ng paraan para masagip ang anak niya. The doctors down there that I spoke with said that when they received him, Ang nakapagtataka lang din, napansin ko, tumawag sa kanila, di ba nga, may ganong report, hindi sila nagmasid do sa area. Di ba? Na, alam mo yun, di ba pag may mga ganyan, may makikita, syempre, hindi dapat sapat lang yung ano, kailangan, i-double check pa yung buong area kung talagang saan may nakitang babae. Kung sakali ako, opinion ko lang to, kung sakali bumaba sila dun, baka malamang sa malamang, nung araw na rin yun nung tumawag yung babae sa kanila, mas napaaga yung nakita tong aksidente, yung sasakyan. O buti nga kahit papaano na buhay pa rin yung bata eh. Kaya lang akin lang, sana na kung naglibot pa sila, mas napaaga yung nakita nila na ano ba tawag ito? Na rescue yung bata. when based on his condition, they estimated he probably had about an hour to an hour and a half left to live. Christine was seatbelted, fully clothed, probably killed on impact in that accident. So there was no way that was her physical body on the side of the road. I know I saw a naked woman on the side of the road, up on the mountain, and I know it was Christine. Sa paglaki ni Nick, ni-recall niya ang gabi nang mangyari ang aksidente. Ito ang kanyang naging pahayag. I remember tumbling down the hills, Nice. just tree Ito na si after Nick. tree after tree. We were just hitting them head on. I just remember waking up and being in the passenger seat next to my mother. I remember not knowing what to think, looking at my mom, and just kind of thinking she was asleep. I didn't think anything more than that, at least not that I remember. I remember seeing lights. But I just remember that there was something there. There was something right next to the car the entire time, next to my mom. I have a very distinct and vivid picture of it in my head.
I mean, Legit to ah. it was just a Para light. sa akin, It was legit a to. big light. And then through the back window of the car itself, I could also see the same thing next to the road. And it had a silhouette. There was no specific features, but I saw a lighted outline of a body. It was never something that scared me, and I didn't feel afraid when I saw it. Sinundo Ano yung sa tingin nanay nyo? niya. Lahat nga kaya ito ay gawa ni Christine na kahit kaluluwa niya gagawa ng paraan para mailigtas ang anak niya. Kayo na ang bahalang humusga. Katakot yung kwento. Scream! Ang ina ng bata sa video ay concerned sa nangyayari bata sa na kanyang naman. anak. Ang sabi niya natatakot itong mag-isa sa kwarto at Lupit may ng bata. mga pagkakataon na pupuntahan siya ng bata na takot na takot. Isang beses, tumatakbong pumunta ang bata sa kanya, teary-eyed and very, very terrified. She calms her down for almost 30 minutes. At matapos nun tinignan niya ang footage sa baby monitor nito at ito ang kanyang nakita. O, tingnan nyo ah. Bata to. Oh. Makikita mo ang bata na patingin-tingin sa kwarto niya as if she can sense something, and then out of nowhere, isang nakakapangilabot na sigaw ang bumalot sa kwarto. Makikita mo na lang ang pagkagulat sa mata ng nagulat to. bata. Ayun, Matapos nga nang nakita niya ay pinost niya ang video sa social media para mabigyan Hindi ng acting liwanag to, ang ah. nangyari. Ang sabi ng iba, ipabless ang bahay, ngunit ang sabi naman ng iba, ang kanyang baby monitor ay nahack at ito ang nananakot sa bata. Matapos nga ng post na yon ay wala nang naging update pa tungkol sa kanila. Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? Meron nga bang espiritong gumagambala sa bata o gawa ito ng hacker na kahit bata tatakutin niya? Nasa iyo ang pagpapasya. Game Night! May dalawang magkakaibigan ay nagla-live stream Ay, at live hindi to, nila ah. alam na Live. makukunan sila na talagang magpapabilis ng tibok ng puso nila. Ang dalawang bata na to madalas gumawa ng live stream sa gabi habang naglalaro sila ng video game. Nung gabi na yun, bukod sa paglalaro nila, meron pa palang kakaibang mangyayari. Naglalaro sila sa sala nang may marinig silang ingay na nanggaling sa kusina. Sa una, hindi pa nila pinapansin ang ingay dahil akala nila ay isa lang to sa mga kasamahan nila sa bahay. Ngunit ilang sandali pa, mapapatigil na lang sila sa kanilang ginagawa. Nakakatakot yung bahay nila. Wow. Oh, napatingin yung isa oh. Oh. Hindi niya ano yun. Ay, ito, sakatan nyo. Oh, ano naman yun? Uy! Uy! Uy, gagi, live to ah. Sa kusina, makikita mo na bumukas ng mag-isa ang pinto ng refrigerator nila. Ang akala ng dalawa ay gawa lang ito ng kasama nila sa bahay na nagising at kumuha ng makakain at nakalimutan itong isara ang pinto ng ref. Maya-maya pa, pinuntahan na nga ng isa sa kanila ang ref at sinara ang pinto nito. Ngunit pagbalik Sakit. nito sa sala, bigla na lang gumalaw ang isang silya sa harapan nila. Parang hinatak ito ng kung anong puwersa na hindi nila nakikita. Nanigas na lang ang dalawa sa nasaksihan nila. They realized that what happened isn't normal and it's a supernatural thing. So, what do you think? Totoo kay Baka naman nagutom lang yung multo.
Kasi pagka ano sa ref, may kinuha yan, umupo siya dyan. Kaya lang, wala pa rin siya siguro nakuha. Kaya yan, nagtatampo siya. Yato, katulad ng dati, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka. Okay, yon. Grabe, ang galing ni Goosebumps Hindi lang siya pure doon sa mga multong-multong fini-featured niya. Pati yung mga crime scene. Nagugustuhan ko yung mga ganong story, mga gagaya nung kanina. Yung sa may aksidente, excuse me. So, subscribe kayo dito kay Goosebumps Top 5. Yan, napakaganda ng mga video nito. And yan, thank you so much sa inyong pagsama. See you in my next video and mag-iingat po kayo palagi.